Guys, ito na mga kakusina. Tikman natin. Let's go. Kuha akong kangkong. Kuha ako ng kangkong, guys. Magluluto tayo ng kangkong, guys. Ito, ang daming kangkong, guys. Yan. Kuha tayong kangkong, guys. Kahit ilan lang. Subukan natin gumawa ng kangkong chips kung sisipagin tayo. Pwede na siguro to. Makakapagluto na tayo ng ano siguro dito, sinigang, at saka yung iba i-try nating gawing kangkong chips. Yan. Good morning, guys. Good morning mga kakusina. Kakusina muna tawag natin sa mga viewers natin ngayon. Dati ka tanim. Wala tayo sa bukid ngayon. So ito yung continuation ng video ko dun sa pag-harvest ko ng kangkong. So naisip ko, try natin gumawa ng kangkong chips. Since na libre naman yung kangkong natin sa sa bukid. Edi kung sakali man na ma-master natin at masarapan tayo, di ibenta natin. Tumutubo lang naman sa sa bukid. So kailangan mo lang pumitas, punta ka ng bukid, tapos pagkagandahan nun, fresh na fresh yung mga may ibebenta nating kangkong chips. At organic, siguradong alam natin na walang yan, walang mga kung ano-anong gamot. So ito, sariling recipe ko lang. May napanood ako sa YouTube, pero medyo madami siyang mga mga ingredients na dinagay, tapos medyo mahaba yung proseso. So since ito pang sarili lang naman, so tayo ng tayo na pong dumiskarte sa recipe natin. So lagyan natin ng itlog. Ito pong harina na to, na wala kasi akong stock sa bahay pala. So 15 pesos po ito. Ayan, 15 pesos lang. So more than enough na po para maluto natin yung na yan, yung kangkong chips natin, at matry natin kung ano bang kalalabasan. So itong pagluto na to at recipe, sariling diskarte ko na lang. Kaya
Hindi ko yata mabuksan tong ano. Ito po. Tansya-tansya na lang po ito. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting cornstarch. Tapos asin. Ayan. Salt, asin. Hindi ko masyadong dinamihan yung asin. Kasi lalagyan pa natin ng ganito. All-purpose breading mix. Tasty Boy ang brand. Nabibili lang to sa mga palengke. Ito po yung pinangano ng gusto mong ng fried chicken, ganun. Yan. Yan. Kaya shallow muna natin. So, halu-haluin lang natin to. Yan na muna natin. Na mahalo na maayos bago natin lagyan ng bago natin lagyan ng tubig. Makuha yung mga ano talaga. Makuha yung mismong mga powder. Lagyan natin ng tubig. Mukhang pwede na to. So ito, kuha tayo dito. Tanggalin muna natin itong tinidor. Galo natin dito. At maaari kailangan nakaano siya. Nakabuhaga, tawag dito. Nakabukas yung dahon. May pumatak, okay lang. Tinisin natin mamaya. Ito, nagsara oh. Pusan natin mamaya ito. Ayan oh. Yan lang mga challenge dyan. Kuha ako ng isa pang ito pala. Kailangan nakabuka. Yan. Yan ang ibig sabihin. Kailangan nakabuka. Natin. Yan. Subukan natin. Yan. Pumatak. Okay lang yan. Inisin natin mamaya. Kung mapapansin nyo, hindi ko po sinagad yung may yung tangkay niya. Para mayawakan. Inisip ko para mayawakan pa kapag kinain. Tignan natin kung makakatulong yun. Yan. Habang pinapainit natin yung antika. Okay, ano muna dito. May taon na tuyo ah. Ayan. Yung iba, gumamit sila ng screen, pinatong nila para ma-drain yung mga ito, mga excess na excess na liquid ito, itong tawag dito. Excess na bahala na kayo kung ano tawag nyo dito. Yung excess na to, gumamit sila ng
ano yun, screen or anything na grill, parang grill type, tapos pumapatak. Pero dito gumamit na lang ako ng mantika, gumamit na lang ako ng plato. Pero parang, dali. Subukan natin muna to, no? Parang kulang. Ayan siya, oh. Sa tingin ko lang kulo. Sobra na ako ng tubig sa ano. Sa pang yung mixture natin. Okay, mixture na lang ang tawag natin doon. Sa tingin ko lang kulang kasi medyo ano siya. Malabnaw. Ayun, ano nga lumobo ah. Tingnan natin kung ano. Parang okay siya na. Kuha tayo ulit ng try na natin yung ibang na ano. Nalagyan ng mixture. Dinagdagan po natin. So, tignan natin itong naunang nasalang. Eh, yun o. Tumubo. Buong okay naman ah. Mas maganda pala kung ano. Ito na po yung lutong unang batch. Mukhang okay naman. Ayan. Yung nag-ano lang yung ilaw. Sa tissue ko na lang siya pinatuyo ng mantika. Pero dapat may ano to eh. Pinatong ko muna sa parang pwedeng mapilter yung mantika. Pero okay yan. Pang ano lang naman. Sa susunod kapag naano natin yung lasa. Ito pala, mas maganda kung bawa ito, linagay natin dito. Diretso na natin dito. Ginaya ko pa kasi sa YouTube eh. Yan. Diretso na natin dyan para diretso na sa may kawali. Ito hindi ko nalagyan ng breading to, yung bago hindi ko na dip sa breading bago ko ayun o iba o bago ko nilagay sa mantika, kaya ibang iba. Kaya kailangan talaga merong may dip mo muna dun sa dry na breading. Ibang iba yung itsura nyo. Ito na po yung natapos mga kakusina. Ito pa oh, yan. Actually natikman ko na. Masarap. Nagutom ako tuloy. Pwede siyang pangulam, pang snacks. Tapos kung ano, bago nyo siya yan, i-filter nyo po muna ng ano, ganito. Para yung mantika, ano siya, matanggal talaga. Guys, ito na mga kakusina. Tikman natin. Let's go. Ito na po yung finished product na crispy kangkong natin. Yan. Yan. Tikman natin. Natikman ko na kanina kaya, pero natatakam pa rin ako sa ano. Panunok pa ako. Natatakam ako sa lasa niya.
Ewan ko eh. Hindi ko alam kung narinig na. Pero crunchy. Bali yung pinili ko dito, since na meron namang ibang ingredients dito sa kusina, yung harina lang. ₱15. Pang ano lang nito, kailangan nating malaman paano siya mabawasan o matanggal yung mantika. Alam ko may nabibiling machine na para i-absorb niya yung mantika eh. Para pwede mo na siyang i-repack. Kaya baka kung sakali mang may umorder online, pwedeng pwede. Tsaka mas matagal yung shelf life niya. Hindi siya basta-basta kagad ma-expired. Pwede. Hindi ko mo nauubos lahat ng mga ano. Madami pa natirang kangkong. So, yung iba gagamitin ko na lang sa ulam, magsisinigang ako. At least sa susunod, alam ko na yung sa susunod, pagpili ko ng kangkong, yung medyo malapad na dahon, para medyo ano, maganda sa tingnan kapag ano natin, iluto natin. So, okay naman, no? So, sa susunod na video po, maraming salamat. See you. Subscribe. Kain po tayo.